Hi, this song is called Pananalig Ko under Ricardo Ortega. Hope you like it all. Wala ka ba sa buhay ko? Wala ka ba sa puso ko? Di ko pinapansin pag-ibig mo sa'kin. Pag-ibig at biyaya mo'y di ko pinangkin. Buhay sa kasalanan ang puso mo. Pag-ibig ko'y hindi ilan sa'yo. Mahina sa puso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay. Buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Buhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi ilan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Mananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay. Buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Sama-sama po tayong magnilay ng Tuesday Gospel. Lumapit po tayo na may kababaang loob sa ating Ama at humingi po tayo ng kapatawaran upang ang banal na Espiritu ay mapasa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Papuri sa iyo, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Ang iyong pangalan ay karapat-dapat lamang itaas. Ang iyong kabutihan, pag-ibig at habag na patuloy mo yung binibigay sa bawat nilalang. Marami pong salamat. Ama, lumalapit po ako na may kababaang loob. Humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga nasabi, naikilos, naisip,
naging sanhi ng aking pagkakasala sa iyo. Sa mga oras po ito, linisin mo po ang aking puso upang sa ganon ang banal na Espiritu ay aking makaptan. Gayon din po ang gagamitin mong daluyan ng iyong mensahe, si Brother Derek. Lord, pususin mo yun ng banal na Espiritu, linisin mo kanyang puso, nawa ikaw lamang ang kanyang maitaas sa gospel ngayong araw na ito. Bigyan niyo po kami ng karunungan, Panginoon, sapagkat kami kapos. Isang karunungang nagmumula sa iyo. Nawa ang bawat bunga ng banal na Espiritu ay amin pong maibahagi sa iba. Ikaw po ang mangusap, Panginoon. Gamitin mo lamang kaming daluyan, instrumento ng iyong lesson, moral lesson, or masasabi natin aral mula sa iyong mga salita, Panginoon, na maunawaan namin, may sa buhay, at higit sa lahat ay may bahagi sa iba. Ganyan din, Lord, ang mga makakarinig ng gospel na ito, magkahipuin mo sila, Panginoon, ano man ang kanilang nararamdaman physically, mga hirap, mga pagsubok, mga sakit. In Jesus' name, Lord, kinakasaot po namin at tanging ang kapuspusan mo ang mangibabaw po sa amin. Tanggalin mo ang anumang takot, tanggalin mo ang anumang pangamba, at anumang negatibong iniisip namin sa mga oras na ito. Bagkus, palitan namin ito ng mga bagay na kapuri-puri, kagalang-galang, malinis at marangal, sapagkat ito ang nais mo. Patuloy kang humilos, O Lord. Come, Holy Spirit, we need you. Sa lahat ng panahon, napakabuti mo. Kailanman hindi ka nagbago. Nawa, lagi kaming magkaroon ng desire na hanapin ang iyong mga salita na kung saan siyang magiging physical, spiritual na pagkain ng aming espiritu. Hindi kami karapat-dapat sa online piging na ito na ginagawa mo, pero maraming salamat dahil binibigyan mo kami ng pagkakataong mabinhinan ng iyong buting balita. Ang lahat ng ito ay dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Sama-sama po natin bigyan ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Tinlugsa ni Jesus ang kasamaan ng mga Pariseo at ng mga dalubhasa sa kautusan. Pagkatapos magsalita si Jesus, ay inanyayahan siya ng isang Pariseo upang kumain. Kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang Pariseo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, hinuhugasan na ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ay siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoon. Welcome po sa Word of God Daily Gospel. Pakishare po itong live ng Tuesday Gospel upang sa ganun hindi maputol ang utos sa atin ng Panginoon na ipalaganap ang mabuting balita. Sapagkat ang mabuting balita naman talaga ay isa sa mga dahilan kung bakit nagkatawang tao ang Panginoong Jesus. So maraming salamat po sa Panginoon sapagkat ngayon po ay Tuesday Gospel, October 17, 2023, ang ating pong pagninilayan. Tungkol po ito sa tinuligsan ni Jesus, ang kasamaan ng mga Pariseyo at ng mga dalubhasa sa kautusan. Mula to sa pagbasa kay San Lucas, chapter 11, verses 37 to 41. Amen. So, ngayong araw po to ay magkakaroon po tayo ng guest preacher. Ito po si Brother Derek Refugio. Pero bago ko po siya ipasok, magbigay lang po ako ng konting insight sa gospel po natin. No? Alam niyo po, itong pagtuliksa sa Panginoong Jesus ng mga Pariseyo, masasabi natin pang-physical lang. Di po ba? Kasi tayo, mga tao, no? Usually, bago kumain, kailangan po tayong maghugas ng kamay. So, sa panahon ng mga Hudyo, ganun ang kanilang ritual o kaugalian na bago sila kumain, kailangan mo ng maghugas ng kamay. Pagkatapos kumain, kailangan maghugas ng kamay. So, makikita natin na malinis sila when it comes sa panlabas. Nakita nila na nung inibitahan nila ang Panginoong Jesus, hindi naman naghugas ng kamay. So, makikita natin talaga na lagi nilang binabantayan ang Panginoong Diyos sa bawat kilos nito. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanila? Mga hangal. No? Ano ba akala nyo? Lagi na lang yung sa labas ang nakakita. Kailangan po, daw po muna, linisin natin ang ating kalooban. Parang sa ganon, yung panlabas nating mga ipinapakita sa tao, yun yung katotohanan. Amen. So, Brother Derek, wala siya, no? Teka, ayun, nabukas na. Ayan na. So, i-add na kita sa, dito sa na kita. Pag natanggap mo yung request, pindot mo na lang para maipasok kita sa live natin. Amen. Ayan. Magandang gabi sa'yo, brother. Yes po, good evening po. Pwede ka na po mag-umpisa. Nabasa na po ba yung Opo, nabasa ko na po yung gospel. Pwede na po kayo magbigay ng reflection nyo. Okay po, sa akin po, dadagdag ko na lang po yung buwanag. At marami po sa ating pag-invite Sister Angelic pala. At sige, na po tayo sa ating pong bigay gospel po dito sa pagbibigay po ng paliwanag. Konti lang naman po ang masasabi ko rito. Yung pagtuliksa kay Jesus doon sa mga kasamaan ng mga Pariseo at mga dalubhasa sa kautusan ay napakahirap nun at napaka nila talino nilang mga Sisa Angelic. Opo. Nagdo-double kasi yung ating Maganda, pero dito pa sa akin, okay ang dating ng niya, signal. Malinaw naman yung boses niya. Malinaw naman. Opo. Salamat po. Sige, tuloy-tuloy na tayo sa ating tungkol doon sa papaliwanag sa mga sinabi ni Jesus sa pagtuliksa niya sa mga dalubhasa ay napakahirap na hensay sa nag-i-invite, no? In-invite ka invite ka ng tao na parang sa tingin mo ay napakabuti niya, tapos parang ikaw na yung bibigay pag-aasikaso sa kanya, di ba? Pero iba kasi yung
gustong gawin ng pariseo para ipahiya lang siya. Kasi ang si Jesus noon ay napakasikat siya. At halos napakarami niya ng follower. At halos lahat itong dalawang grupo, pariseo at saka mga sinagre, magkaaway yun martali. Sila magka pero kapag sila ay nahihirapan ako nagdodoble kasi. Okay, ang ganito na lang gawin. Paano mo nagdo-double ang alin ng sayo sa part mo? Oo, inuulit yung sinasabi ko. Ay, baka naman wala ka namang earphone. Oo, direkta ako. Sa amin naman, hindi ka naman nagdo-double. Konti lang naman sasabihin ko. Sis, pinakita dito na Panginoon paano tayo mamuhay ng tama. Yung attitude natin, yung ugali na ang pakikitungo ay nakabase lamang sa batas. Sila yun yung mga pariseo. Sila ay nakabase lang sa mga tuntunin, sa mga dapat sundin. Ibang-iba sa mga tao may malalim na relasyon sa Diyos. At dahil doon gusto nga niyang ipakiusap sa Diyos ang mga bagay na may kinalaman sa tamang paggawa. Yun ay ang pagkalugod sa Diyos. Nakakalugod sa Diyos. Subalit doon sa mga taong tumutupad sa batas na ang hanap ay pagpatupad lamang, ito'y sagabal sa kanila. Masakit yung para sa kanila. Ang layunin ating pakikitungo sa Diyos ay personal na relasyon natin sa Kanya. At napakaganda ng sinabi ng Diyos. Napakaganda. Ito ang halaga nating malaman. Yung personal na regalo sa atin ng Diyos. Inilaan sa atin ng ating tamang buhay pananampalataya. Kawawa naman tayo kung yung pakikitungo lang ng ating pagbabasihan. At nawala yung sentro ang Diyos sa ating puso. Kung yung alitong-tulad lang ang pagbibigyan ng pinsin, kawawa ang ating puso. Ito ay magiging empty. Mawawalan ng kabuluhan. Magiging dry ang puso natin kung hindi magkakaroon ng malalim na paniniwala sa Diyos. Nang dahil lamang sa pagtupad sa batas at tuntunin. Napakalaga ng pagsasabi ni Jesus ng tama. Kahit masaktan yung naging sa kanya na pariseo. Yun ay pagtatama para sa kanyang layunin. Kasi ang mga pariseo kasi talaga sila. Matatalinong tao. Yung tipo bang papahiya siya. Sobrang nakakahiya. Yung tulad ng ginawa nung pagtatanong sa kanya na kung sa kanino siya magbibigay ng ng tax. Karapat-dapat ba mag-tax kay Herodos? Ayun. So, sino magkasama pahiya Jesus sa lahat ng kanyang. So, itong part na to, sabi nga dito sa bandang huli, no? Sabi rito. Mas pinapahalagaan kasi nila yung
physical na anyo yung nakita, dapat yung anyo nila ay malinis. Tulad nyo na yung pinggan at sa baso na binigyang halimbawa rin sa gospel. Yun ang kailangan linisin, pero sabi ng Diyos ay yung kanilang kalooban na dapat linisin. At yung tipo bang doon dapat nakapokus sa kalooban ng tao, hindi doon sa pisikal. Marami ngayon, may maraming nahihibang doon sa photolab. Yun, yung pisikal na taanyo di bago, parang sa tao ay sila ay maganda. Pero yung dating anyo nila hindi nakikita. Yung pinangunahan nila yung magandang mangyayat. Pero dahil nga sa ang Panginoon ating Jesus nagbigay ng leksyon sa iyo. Napakabuti ng ginawa sa lahat ng mga tao na hindi nagbabago sa kanilang mga kasama. Yung pagbibigay ng problema sa iba, ganyan. Pero sa ating pong na patuloy na sumusunod sa ating Diyos, dilinis sa kanilang mga puso, ay yun ay magaan para sa kanila. Sumusunod sila eh. Hindi kagaya nung para sa iyo na ang gusto nila ay masunod yung batas. Yung alit tuntunin. So mga kapatid, pahalagahan natin yung sinasabi ng Diyos, ng ating Panginoon. Andun yung biyaya ng Diyos. Magising tayo sa mga katotohanan. Huwag tayo pumukos dun sa pintalang natin. Pumukos tayo dun sa puso at isipan. Ito ay mahalaga pa sa Diyos. Mabuti nga at tayo ay binibag. Amen? So, sabi nito ni Sister Joe, double. Totoo nga, Sister Double, mahirap talaga mag-double. Pero ngayon okay na. Siguro kanina pa yun. Okay na. Kanina. Salamat naman na pinagbigyan mo sa gospel reflection. Sa kaunting bagay na ito ay napakahalaga para sa ating pong mga kababayan, ang mga kapanood ng ating pong live na ito. Salamat sa ating Panginoon na tayo ay binibigyan ng buhay, binibigyan tayo ng pag-asa na lagi tayong nandiyon sa kanyang biyaya sa mga makagalingang binibigyan. So sana ipatuloy mo, Sister, yung layunin yung live na to at nakasupport kami sa iyo. Salamat po, Sister, at ito na po magdagdag. Sige. Maraming salamat, brother. Pwede ka na out. Salamat. Okay. Yan po si brother Derek Refuel. Alam po nyo, tama yung sinabi niya, no, na sa panahon natin ngayon, marami tayong makikitang mga tao na kung titingnan mo sila, maganda silang magdamit, malinis sila sa katawan, maaring maganda yung bahay nila, maaring magaling silang magsalita, mataas ang pinag-aralan nila. Kumbaga, mga pisikal na makikita natin sa ating kapwa, which is hindi naman masama tayo kung halimbawa ikaw ay matalino, maganda, malinis sa pangatawan. Pero ang pinagdidiinan ng Panginoon sa mabuting balita, hindi higit doon ang gustong makita sa atin ng Diyos.
Amen? Yung kalinisan ng ating puso, ng ating espiritu. Halimbawa na nga lang doon sa paghuhugas ng kamay. Ngayon, nung nagkaroon tayo ng pandemic, hindi lang naman paghuhugas ng kamay ang ginagawa. Kailangan may alcohol. At nakasanayan na natin yon. Kahit unti-unti na nawawala yung pandemic, merong alcohol na ngayon sa ating bag o sa ating bahay. Kasi aware tayo na baka mamaya may COVID pa o meron pong mga virus. So, kung sa mga ganung bagay tayo ay nag-iingat, dapat mas bantayan natin minuto yung spiritual alcohol, spiritual na pag, alam mo yon, yung mas bantayan natin yung mga ginagawa natin na nagdudulot sa kasalanan. Kasi yung mga physical na yan, panglabas lang yan katawang lupa lang yan, mamamatay yan. Pero yung spirituality natin, na dapat malinis sa harap ng Panginoon, yun doon tayo dapat unang mag-focus. Kasi kapag tayo napalpak doon, nagkasala tayo, ang punta natin doon is impyerno. Amen? Siyempre tinitingnan ni Lord, ano ba yung motibo natin, bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. Halimbawa, kung ikaw ay politiko, bakit ka tumutulong sa kapwa, yan ba'y talagang tao sa puso mo, o baka panlabas lang yun. Tapos pag nanalo ka, yan na, gagamitin mo na yung kaba ng bayan, gagamitin mo na yung kapangyarihan mo para mag-api ng kapwa, manglamang ng kapwa. Yun po yung point ni Lord, na nakikita niya sa buhay natin, bawat mga tao, na meron tayong ginagawa na pagpakitang tao lang. Yun nga sinasabi nga ng Panginoon, mga hangal. Yung bang tipong, sige, aral, hanggang sa maging masteral na, mataas na yung pinag-aralan. Pero nung sabi ng Panginoon, hangal ka. Alam mo kung anong mga nilalaman ng batas. Alam mo yung isa kang scientist. Pero hangal ka sa paningin ng Panginoon. Kasi yung talino mo panlabas lang Pero pagdating sa Diyos, yung pagiging mapagpumbaba, pagiging maibigin sa Panginoon, hindi mo yung ginagawa. Kahit ano pa yung marating natin sa mundo, na hinahangaan ng tao dahil nakikita sa panlabas natin, baliwala yon sa Diyos. Kaya nga, di ba, tinawag kaya yung mga Pariseo ng mga hangal. Di ba? Kumbaga, ang gaganda ng mga damit nyo, parang pinapakita nyo kayo dapat irespeto, igalang, pero deep inside, mga inggitero kayo, mga sakin kayo. Ganun po. At bawat isa sa atin, pinagmamastad ang Diyos kung ano yung kasakiman na meron tayo. Na minsan, kino-cover up na lang natin ng mga bagay na mapupuri sa atin ng tao. Huwag natin kakalimutan na bawat isa sa atin, binibigyan tayo ng kakayanan at kapangyarihan ng Diyos na ipakita yung totoong tayo. Kasi nature naman talaga, kahit hindi pa tayo nakakilala sa Diyos, meron na talaga tayong masamang ugali. Pero, nung pag nakakilala na sa Diyos, dapat, di ba nagbabago na? Unti-unti nang nalilinis yung ating kalooban. At tiyak naman kapag malinis na yung kalooban natin, magre-reflect yan sa panglabas. Magiging mabuti ka ng tao, matulungin na tao. Amen? Para sa ano din yan, yung sinabi noon ng Panginoong Jesus sa mga Pariseo at Iskriba na, para kayong mga, puntod, na sa labas ang puti-puti, pero sa loob puno kayo ng kabulukan. Amen? Di ba malapit na ang November 1? Di ba, ayan na naman, it's time na pupunta tayo sa sementeryo, pipinturahan ng puti o anumang kulay yung puntod para gumanda. Pero sa loob ng puntod na yon, nandun yung kalansay ng mahal natin sa buhay, nandun yung mga bulok, mabaho. Amen? So, nakita natin na yung panlabas lang, which is hindi kaaya-aya sa Panginoon. Na panlabas lang at panlabas lang. Hindi natin maluloko ang Diyos. Maluloko natin ang kapwa natin, maluloko natin ang sarili natin. Pero ang Diyos, tagus-tagusan yung pagkakita niya sa ating pagkatao. Ito nga lang batas ng tao, di ba? Nakalagay diyan, bawal umihi, bawal tumawid. Marami pa rin sa atin na hindi ginagawa. Lalo na kung alam naman natin, wala namang pulis Pero, nakikita tayo ng Panginoon. Yung mga rason natin, kung bakit natin ginagawa ito. And for last, ito nga yung sinasabi ko nga ni brother na sabi niya, itong word of God dito, ay nakakatulong naman talaga sa atin bilang spiritual nating pagkain. Kasi imagine niyo na lang po,
panlabas ha, panlabas. Kakain tayo 3 beses ang araw, magtututbrush, maliligo. Talagang inaalagaan natin yung physical katawan, umiinom pa iba yung vitamins. So, doon yung pangangalaga natin sa physical na katawan, which is hindi masama sapagkat ang katawan natin ay templo ng Espiritu Santo. Ang masama, malinis ka nga sa katawan, naliligo ka nga araw-araw, tututbrush ka, etc., etc., ilalaban mo yung damit mo, pero kitang-kita sa'yo kung paano ka magmura, kung paano ka magalit sa kapwa mo, which is hindi dapat ganun. Unahin natin ang ating panloob bago yung panlabas. Kasi sabi nga is, cleanliness is next to godliness. Amen? So nawa, kamukha ng ginawa ng mga Pariseo na tinulog sila ang Panginoong Jesus at ang nawa tayo din, huwag tayong matuligsa ng Panginoon sa mga ginagawa natin. Kasi nakakahiya si Kristo ang pinapahiya natin kapag ginagawa natin yung mga bagay na salungat sa utos ng Panginoon. Amen? Amen. So, pag magnilay tayo, no? Magnilay tayo sa Tuesday Gospel na ito. Ano ba? Ako ba'y naglilingkod sa simbahan? Ako ba'y pare, madre, lektor, commentator, ako ano man? Ito ba'y panlabas lang? Baka naman pagkatapos mong maglingkod sa Panginoon sa simbahan, pag uwi mo sa bahay, andyan ang nagmumura ka, andyan galit ka sa asawa mo, nandiyan inggitera ka, nandiyan chismosa ka, which is front mo lang yon. At yun ang ayaw ng Panginoon. Amen? Kasi mahuhusgahan tayo. Mahuhusgahan tayo ng Panginoon kapag nagpatuloy pa tayo sa ganung gawain. Pero salamat sa Diyos kasi itong araw-araw na mabuting balita online ay nagpapaalala sa atin na ng mga kahinaan natin bilang isang tao na sa harap ng Panginoon, kung good tayo today, sana bukas good, better, and best tayo. Yung bang nag-i-improve tayo. Kasi, ano yan maintenance natin yan kay Lord. Yung iba nga, di ba, pag lumabas sa iba, nakikita natin nakamask pa rin. Bakit? Protection. Sana mag-mask din tayo, no? Yung makita natin yung mga kasalanan na dapat natin iwasan. Pagkaroon tayo ng spiritual na alcohol, yung kung saan ang salita ng Diyos, na kapag lagi natin nadidinig yan, na pagninilaya, nakakaiwas tayo sa mga virus. Ano ba yung virus? Yung mga kasalanan. Amen. Yung social distancing. Di ba noon? Uso-uso yan ngayon. Hindi na. Pero may natutunan tayo dyan. Social distancing. Umiwas, lumayo tayo sa kasalanan. Kasi pag hindi tayo lumayo, tayo lalapitan yan. Amen. Kaso ang nangyayari ngayon, tayo pa ang lumalapit sa kasalanan. Yan yung mga protocol na ginagawa natin noon. At nawa, may apply natin spiritually, na pinoprotection na natin ang sarili natin sa mga virus sa labas, mas protection na natin ang ating sarili sa kasalanan. Amen? So, maraming salamat, Panginoon. Tayo po magkaroon ng closing prayer. Panginoon, maraming pong salamat muli sa pagpapaalala mo na ang kalooban namin na higit mong gustong maging malinis. Upang sa ganun, Lord, mabigyan ka namin ng kaluguran at papuri sa bawat araw. Nawa ang kalinisan mo, Panginoon, ay matulad din kami. Lord, dalangin ko po ang lahat ng mga nakikinig ngayon na ikaw ang nakababatid ng kanilang mga itinatago na kasalanan, kaplastikan sa harapan mo. Salamat, Panginoon, hindi pa uli ang lahat upang kami lumapit sa iyo at humingi ng kapatawaran at kalakasan. Nawa, Panginoon, ang aming mga ugali, ang aming mga masasamang ugali na dala-dala pa rin hanggang ngayon. Tulungan mo kami, O Lord, na maiwaksi ito at mapalitan ang ugali at karakter na katulad ng Panginoong Jesus. Dalangin ko rin po ang mga may sakit. In Jesus' name, bagamat masakit, pisikal ang kanilang mga nararamdaman, higit sa lahat, Lord, ang pagalingin mo ang kanilang spiritual na karamdaman. Amen. Dalangin ko din po ang bansang Israel na patuloy pa rin nagkakaroon ng giyera.
Yes, Lord, baguhin mo ang puso ng mga taong nandoon. Nawa matagpuan nila si Kristo sa puso nila upang prinsipe ng kapayapaan ay mapunta sa kanilang puso, Panginoon. Gayon din nadalangin ko, hindi ang aming mga spiritual na digmaan na araw-araw na aming dapat paglabanan. At ito yung paglalabanan namin sa tulong ng iyong mga salita. Sana ang Panginoon ay patuloy kayong gabayan, ingatan, ang iyong mga pamilya, at anong pagsubok ang meron ngayon. Walang imposible sa Diyos, walang bibigay ang Diyos na sovereign na hindi natin kakayanin sapagkat tapat ang Diyos at hindi niya papayagan na tayo subukin ng higit sa ating makakaya. Pagkus pagdating ng pagsubok, tayo bibigyan niya ng lakas upang mapagtagumpayan ito. Salamat, Panginoon, naman namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami paintulog sa tukso, adyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, muli sa pagpapaalala mo na higit sa lahat, maging malinis kami sa aming panloob, sa aming mga ugali, kaysa doon sa mga pisikal na nakikita sa amin ng aming kapwa. Muli nahiyaw kayo na manood ng Facebook Live ng Word of God from Sunday to Saturday. Usually po alas 6 tayo ng gabi, no? Pero kung may guest, minsan nag-a-adjust ako ng oras kung anong availability nila. And of course, punta po kayo sa Facebook account ko at saka YouTube channel, Angelica Dode. Pa-subscribe na lang po para balang araw yung mga pag-live po tayo sa YouTube. And of course, kung meron kayong prayer request, PM nyo lang po kung sasama natin yan sa ating closing prayer. At pakishare na po ang daily gospel. Amen? Ito isa sa mga panloob. Ibig sabihin, panloob natin, galing sa puso natin kapag sinishare natin ang gospel. Sapagkat yun naman talaga ang ibig ng Diyos. At kung ipagkakaloob po ng Diyos ang October 18, Wednesday Gospel po, alas 6 uli ng gabi, si Brother Francis naman ang makakasama po natin. Share the Daily Gospel, ang dahilan kung bakit po ako nag-FB Live, dahil gusto ko po na i-share sa inyo ang kagandahan loob ng Diyos, at kayo naman, i-share nyo sa iba. Amen, hindi po mahirap gawin yan, to glorify God. Maraming pong salamat, and to God be the glory.